Fasting. Sino yung dapat mag-fasting at sino yung hindi dapat mag-fasting? Doc Nan, Holistic Medicine Head Coach Doctor. Fasting. Marami nagtatanong, marami nagtataka, at marami nagtatalo kung paano nga ba ang fasting? Sino yung pwede na mag-fasting at sino yung hindi pwede mag-fasting? Ito po yung kasagutan. Sa mga taong may sakit, kaya po natin gagawin yung fasting. Dahil dito natin na kukuha yung self-healing ng katawan natin. Dahil pag wala po tayong pinapasok sa katawan natin, nagre-repair, nagde-detox yung katawan natin. So kaya po ang ganda ng fasting sa mga taong may sakit. Ngayon, kapag may sakit po tayo, importante na naintindihan natin na kailangan talaga minimal na lang yung trabaho natin. Hindi na tayo masyadong nagtatrabaho ng mabibigat para magawa natin yung fasting. Na, totoo naman po, kapag tayo ay mga active pa sa work at wala naman tayong mga iniindang sakit, at tama naman yung daily routine natin, tama naman na hindi tayo mag-fasting or mag-fasting man tayo kapag wala na tayong ginagawa. Dahil siyempre, kapag nasa fasting po tayo, lalo hindi tayo sanay, naghahanap po yung energy yung katawan. Especially kung sanay tayong energy is yung galing sa glucose o sa kinakain natin. Pero alam niyo ba, kapag ikaw sanay na sa fasting at pinapractice mo na ito palagi, kahit mabibigat yung ginagawa mo, nakakayanan mo kahit mabibigat pa yung trabaho. Pero yun nga, kung wala ka naman ng body fats, payat ka na, yung muscle kasi yung kakainin ng katawan mo. So hindi na po advisable yung pagpapasting sa mga ang papayat. Pwede mga ilang oras lang siguro, huwag naman araw. Pero alam niyo ba, kapag kayo mataba, body fats, ang bilis magpalus ng weight ng fasting dahil ang nagiging fuel ng katawan mo galing sa body fats, hindi yung muscle. Okay, so ibig sabihin po, kapag tayo yung mga active mag-work at tama naman yung lifestyle at mabibigat yung ginagawa natin, no? At yun nga, kahit naman medyo unhealthy yung kinakain natin, kasi mabilis yung cycle ng katawan natin. So meaning, kahit hindi tayo mag-fasting, exempted tayo kapag hard labor tayo. Pero kung gusto mong maglinis ng katawan at may mga nararamdaman ka na, pigil ka magtrabaho para makapag-fasting. Pag sanay ka na kahit nagpa-fasting ka, nagtatrabaho sa kamo, pwede natin sabihin na hindi applicable sa lahat ng fasting. Kasi nga, kung hindi ka sanay, nahihirapan ka sa trabaho. At yung mindset mo pa, lagi kang naghahanap ng pagkain, panakain ka, nahihirapan ka mag-fasting. Ano pa yung accepted? Kapag buntis ka, syempre, hindi pwede. Kasi kasabay mong dinadayet o pinapasting yung bata sa tiyan mo. So dapat naka-fruits and vegetable diet nga tayo, focus kapag buntis tayo. At hindi po advisable na nag-fasting pag buntis. Ano pa? Yung nagbe-breastfeeding, no? Kasi kumukuha ka ng gatas sa kinakain mo, hindi ka kumakain. Anong gatas ang ibibigay mo sa akin? So, makita naman natin, ang sarap lagi natin kumain kapag tayo ay nagpapadede or breastfeeding. So, focus po tayo sa mga nutritious food pag nagpapast or pag tayo ay nagpapadede. At siyempre, bawal po yung fasting pag nagpapadede tayo. Advisable po ang fasting, especially sa matataba at sa mga may sakit. Kahit pa ulcer yan, diabetes yan, lifestyle disease, ayan po, may fasting playlist tayo. Aralin niyo pong mabuti dahil napakaganda po sa katawan ng benefits. Dapat lang po, naka-mindset tayo. Kasi pag hindi niyo inaral, baka isang araw mahirap. So, sana po ma-enjoy niyo yung fasting sa tamang paraan. Kasi pag kayo ay natuto na ng fasting, hindi na po tayo natuto. At ang ganda po ng transition ng body, ng brain natin, ang ganda ng kilos at activities ng buong katawan, parang hindi mo na talaga hanapin yung pagkain dahil ang gaan ng feeling. At mag-set po tayo ng goal natin, may ilang araw yung gusto natin o oras natin ng fasting.
So, ayun po yung playlist videos sa aking YouTube channel para maganda yung mindset, mas magawa natin tama ang fasting. Sa susunod, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.